Ngayong hapon mga mi, samahan niyo ako magluto ng ulam namin at ito na rin ang magiging ulam ni Asi. May mga mami na nagtatanong sa akin kung pinapakain ko ba daw si Asi ng karning baboy, and yes, pinapakain ko siya. At ngayon nga yung ulam namin dito ay nilagang baboy. Pinakuluan ko nga muna tong baboy para lumabas yung impurity niya at tinanggal ko muna. At saka una kong nilagay dito ay sibuyas bawang, tapos tinimplahan ko na siya ng asin at saka paminta. Pagkatapos ko naman tinimplahan ay pinalambutan ko muna to, tapos saka ko nilagay itong pechay at saka itong sibuyas dahon. Hindi ko na nga masyadong napalambutan itong karning baboy kasi si Asi inaantok na at kailangan ko nang pakainin ng hapunan niya. Nasa bandang alas 4:30 na nga to, tapos si Asi inaantok na talaga siya kasi hindi siya natulog ng tanghali. Kaya ito, kahit hindi pa masyadong malambot itong karning baboy, ay kailangan na talaga siyang pakainin. Muna anak. At aba naman talaga tong batang na to, kapag pagkain talaga behave na yan siya at nag-aantay na lang talaga na ibigay sa kanya. Alam na talaga niyang kakain siya kapag pinapaupo ko na talaga siya dito sa dining chair niya. At kita mo naman talaga yung bata na yan, unang dampot talaga niya ay yung gulay. Inaantok na nga siya dito pero buti na lang talaga at kumain pa rin siya. Nilalaro ko nga lang siyang kanina habang nagluluto ako kasi yung mata niya talaga ay pumipikit na. Kung hahayaan ko nga lang kasi siya matulog ngayong alas 4 na kung magigising to ng alas 8 tapos saka pa siya kakain. Tapos matutulog siya uli mga alas 12:30 or minsan pa mga laona. Kaya ang ginagawa ko talaga ay maaga na talaga ako nagluluto para maaga din siya maghahapunan. At kahit mga bandang alas 5, alas 6 siya matulog, okay lang kasi dire-diretso na yung tulog niya. Isa din pala to sa gustong kainin ni Asi, itong sibuyas dahon kapag hinahalo sa sabaw. Hindi ko lang talaga siya masyadong napalambutan kasi kung malambot to, naku, ubos talaga agad yan. Hindi pa nga niya napansin dito yung karne kasi yung una niyang kinakain ay yung mga gulay. Kahit ano pa yung kinakain ni Asi, kapag nakita niya talaga na may gulay, yun talaga yung unang kukunin niya. At kapag wala na siyang makitang gulay dyan sa plato niya, saka pa niya mapapansin yung karne. Yes. Inaantok na talaga dito si Asi, kaso nga lang naaaliw siya dito sa pagkain niya kaya yung antok niya ay nawawala. At syempre tuwang-tuwa na naman talaga yung nanay ngayon kasi marami talagang nakain si Asi dito. Bawi-bawi niya rin to kasi hindi siya nakakain ng maayos kaninang almusal at saka tanghalian. Yung ulam niya kasi kaninang umaga ay ginisang talbos ng kamote at medyo hindi niya nagustuhan yung lasa kasi nilagyan ko ng kamatis. Kaya ayun, konti lang yung nakain niya. Ganon din sa tanghalian niya, yun din yung pinaulam ko sa kanya, yung ginisang talbos ng kamote. Kaya ayun, konti lang din nakain niya. Pero kapag sabaw talaga yung ulam ni Asi, naku, marami talaga siyang nakakain. At eto na nga, napansin niyo yung karne kaso nga lang medyo matigas kaya medyo inaayawan niya. Nawala din sa isip ko na himay-himayin tong karne kaya ayan, hinayaan ko na lang siya. Marunong na din kasi talaga to si Asi magkagat-kagat simula na nagkaipin siya. Hindi na kasi dumudula sa gilagid niya kapag gusto niyang kagatin. Kita mo naman yung bata na yan, ako nilamon na yung taba. Pero dahil matigas nga ayun, niluwa naman niya tas nilagay ko na lang dito sa plato niya. At panay kagat naman talaga siya dito sa karne kaso nga lang matigas kaya ayun, niluwa din niya yan. Huwag lamon. Huwag lamon. At hanggang dito na lang muna yung hapon namin ni Asi mga Miki. Salamat sa panonood.